Hallelujah, hallelujah. We thank you, Lord God, for your wonderful presence in this house. We thank you, Lord God, because you are good, you are great, you are loving and merciful. You are the God who forgives us. You are the God who delivered us, Lord, and healed us. Thank you, Father. Today, open our eyes, open our ears, that we may hear your voice. Lord God, salamat. Tulungan niyo po na lahat ng aking mga kapatid, even yung nandoon sa live stream, Lord God, ay tunay nga, Panginoon, na magamit mo ang mensaheng ito para sa aming lahat. Lord, kayo lamang ang maitaas. Itago niyo po ako sa inyong krus. Cover me with your most precious blood, that no weapon formed by the enemy shall prosper against us. Thank you, Lord, in Jesus Christ's name. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Magandang umaga pong muli. Salamat po sa Panginoon at naandito tayong lahat. Salamat po. Kahapon po, I would like to share this. Kahapon po was our intercessors day. May intercession po kami every first Saturday of the month. Meron na po ako na-prepare na message. Subalit, nababago. Pag tayo ay lumalapit lalo sa Lord, nababago, naiiba. So, eto pong, ngayong umaga po, I would like to share to you about learning what is true repentance. I know this is very old teaching na. Alam natin na, ito, no? Many times, naririnig natin ito, even in our, yung mga past years, pero nais ng Lord na ito ang ibahagi ko sa umagang ito. Okay? This is about puso. Puso. No? So, let's go to some. Dito lang po tayo sa awit ni David, ni Haring David. Okay, ano ba yung repentance? Repentance is the fact of showing that you are very sorry for something bad you have done in the past and wish that you had not done it. Diba? May mga nasasabi tayo na dapat hindi ko ginawa yun, pero nagawa ko na. Pero may grace ang Lord, diba? Pwede tayong patawarin. Pwede tayong mag-repent. Okay? So, sabi dito, the short biblical definition of repentance is a change of mind that results in a change of action. Pag nagbago yung takbo ng isip natin, no? At nagbago yung puso natin at isip natin, may action na mababago din sa ating mga buhay. Okay, sige. Let's go to Psalm 51, verses 1 to 10. I'm sorry, Pastor, hindi ko nadala yung malaki kong Bible. Pero paumanhin po sa mga may dala po ng Bible, kindly open your Bible dito po sa Psalm 51, verse 1 to 10. Kanina dapat natitempt ako manghiram sa likod ng Bible, pero hindi ko talaga nadala eh. So I repented. Ako una, hindi ko pwedeng sabihin, dadalhin ko dito, bubuklatin ko dito, pero ibang Bible yon. Hindi talaga po ako nagdala, patawad po. Sige po, let's go and read this. No? Repentance pa naman yung aking topic. Kaya ako talaga yung unang inano dito. Tama bang ako'y magpakita na meron akong binubuklat? Oh, sabi ko, hindi na lang. Mag-apologize na lang ako. Sige po, sa lahat ng may mga dalang Bible, pakibuksan po. Dumako po tayo dito sa Psalm 51 verses 1 to 10. Okay, let's all read this. Sige po, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion. Blot out my transgressions. Wash away all my iniquities and cleanse me from my sin. For I know that my transgressions and my sin is always before me. Against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight,
So you are right in your verdict and justified when you judge. Okay? So, eto po. Dito po tayo dadayo. Napakalaki po ng plano sa atin ng Church ng Lord. Sa ating lahat. Napakalaki po yung ipo-pour out na blessing ng Lord sa ating lahat. Kaya ang nais ng Lord sa atin, tayo ay lumapit sa Kanya with a true repentance, no? With a repentant heart. Hindi makakakilos. Hindi ganon. Medyo, may blessing, pero hindi ganon kalaki, kabigat, kalawak, kung hindi natin to gagawin. Etong repentance kasi, sometimes it is being overlooked. Sometimes, etong repentance, parang baliwala na lang yan. Dati nga, no? Repent. Paulit-ulit lang. It's like a cycle, no? Pero sometimes, this repentance is being neglected. Nanineglect. Sometimes, this is misunderstood. No? Marami pong tao, hindi nauunawaan at hindi malubusang maunawaan ang repentance. Kaya ngayong umaga, the Lord would like to remind us about this. Okay? Alam ko, this is no longer a new topic to everyone. Alam naman natin ito. Pero the Lord would like to remind us about this. Silipin po natin yung Book of Psalm. Ito po yun, yung nabasa po natin kanina. No? Dito lang po tayo iikot, dito sa Salmo, dito sa awit. That was written by King David. Yung pong Salmo, yung awit, marami pong nagsulat nito. Isa dito si Asaph. Pero maraming naisulat ni Haring David. No? So, I pray that the Holy Spirit will hear our voice. Even we will hear also the voice of the Holy Spirit. Diba? Ang Lord, dinidinig niyan tayo. Pero nawa, ngayong umaga, marinig din natin ang boses ng Diyos. Okay? So, 3 things. God called us in the right way. Ang Holy Spirit po ay tahas na tuwid. Sabihin mo nga, tuwid. Tuwid ito. Hindi ito crooked. Pag sinabi mong tuwid, matuwid. Tahasan yung katuwiran. No? Kaya paano po natin haharapin kung tayo ay may mga kasalanang nagagawa at nagawa? Ito pong awit na Psalm 51, ito po ay makakatulong sa atin kung papaano nga natin haharapin bilang mga tao pag tayo ay nakagawa ng kasalanan sa Diyos, sa ating kapwa, at mismo sa ating sarili. Kuminsan naniniglect natin yun na nakagawa din tayo ng kasalanan sa ating mga sarili. Ang akala natin, nakagawa lang tayo ng kasalanan sa Lord, sa kapwa natin. Pero sa sarili din natin, nakakagawa tayo ng kasalanan. No? Sabi po sa Joel, Book of Joel, 2 verses 12 to 13, sabi po dito, ito po, sabi po dun sa Joel, parang hindi, rend your heart and not your garment. Hindi ko na isulat. Pero yun, rend your heart and not your garment. In the Old Testament, makikita natin na pag nagkasala yung mga tao, nagsusuot sila ng sako, yung sackcloth. And then nagpapatiwara pa sila. Doon parang pinakikita nila, ako talaga nagkasala, so I will may ash, may uling, no? Inuulingan nila yung katawan nila, nagsusuot sila ng sackcloth, no? Pero para ipakita na sila ay nagsisisi sa kanilang mga nagawa, no? Alam naman natin na ang Diyos lang ang nakakaarok at nakakaalam, nakaka-sense nung ating isip, nung ating puso. Amen? Na kahit tayo ay hindi magsuot ng sackcloth, alam na alam po ng Lord yun. Kung tayo ay may kalikuan, kung tayo ay may mga
may mga agenda na hindi tama, or even He can search the hearts of, He can search our mind, even our hearts. So, ang Lord, ang repentance ay ganito. Ito yung nakita ko kanina. This is a heartfelt. Talagang puso, madurubduban talaga sa puso natin, hindi lang sa nguso natin, Lord, I repent. Ito po ay nanggagaling sa pinakaibuturan ng ating puso when we repent to the Lord. No? Ang nais po niya, again, ang tawag ko, heartfelt. Heartfelt repentance mula sa puso. Hindi po ito external. Katulad nung sa Book of Joel na rend your heart and not your garment. Hindi yung garment na sinuot lang para lang pakitang, hey, nagre-repent ako guys. Pero sa loob naman talaga, hindi. Sa Psalm 51 po ito po yung song. Awit po ito. No? At ito pong awit na ito po yung example. Example po ito. Kung papaano natin haharapin pag tayo po ay nakagawa ng mali or ng kasalanan. Ito pong psalm na ito, makaka-relate tayo dito. Kasi ang nagsulat po nito ay tao rin. No? This psalm will help us what to do pag tayo po, again, ay nagkamali. No? Ano ba yung reaction? Ano ba yung tama nating reaction pag tayo ay nagkamali? No? Kung tayo nagkamali sa ating loved ones, kung tayo nagkamali sa ating partners, kung tayo nagkamali sa ating mga kasamahan, or kung nagkamali tayo sa ating mga anak, or nagkamali tayo. Me as leader, nagkakamali din ako. Sumasablay din ako. Yung mga nanonood dyan, patawad. Alam nyo yan. So, nagkakamali. Pero ano yung heart natin pag tayo nagkakamali? Ano yun, how do we react pag tayo nagkakamali? Tayo ba yung pag tayo nagkamali, parang naka-face down? Sorry po, patawad. I have a boss. Pag ako'y pinatatawag sa cubicle, pag alam kong sablay ako, Monday morning, early in the morning, syempre, how are you, Maricel? So, alam mo ang una kong buka, boss, I fell short. Patawad. So, naiiba. Alam niya na, ito talagang, aanuhan pa lang ako, humihingi na ako ng apology. Nag-apologize na ako, patawad. No? Every quota, every na nami-missed out ko yung aking performance, patawad. Talagang ginagawa ko yan. Ginagawa ko yan. Hindi lang sa trabaho. Pag alam ko talagang nakukonvict ako, maliit o malaki, nakukonvict ka agad ako. Madali akong makonvict. Sabi nila, OA daw. Uy, huwag ka lang mag-sorry. Wala naman yun. Sila naman ang may gawa nun. Nakaka-relate kayo. Wala naman eh. Diba? Pero kailangan yung puso po natin. Tinitingnan po ito ng Lord. Paano tayo magre-react? No? O tayo ba? Pag tayo nagkakasala, at ni-rebuke tayo, pakialamera. It's none of your business anyway. Pakialamera to. Ganun ba tayo pag nire-rebuke? Or tayo ay nare-rebuke? I hope hindi tayo ganun. Kasi tayo ay matured na, no? As family of God. Hindi na tayo yung nagtatampo, or hindi na tayo nagre-retaliate, or sige, ni-rebuke mo ako, ikaw din, re-rebukein din kita. Or magagalit din ako sa'yo, hahanapan din kita ng butas. Hinanapan mo ako ng butas, bubutasan din kita. I hope and pray na hindi po tayo ganon. Even sa mga ministeryo ng mga kabataan, kababaihan, or whoever, wala tong ganon sa Drugs Go QC. Hallelujah. Okay, eto po yung nasusulat. Ito po yung chief musician. Alam mo, magaling to si King David eh. He's a musician. Ang galing nito, no? Ang ganda lang kasi ginamit siya ng Lord para maisulat itong awit na ito. Pero, meron tayong pero, di ba? Si David ay tinawag na, sige nga, review, man after God's own heart. Pero bakit kaya? Bakit kaya?
Bakit kaya nagkasala pa rin si David? Ito ang aking nadiskubre sa pag-aaral nito. Kaya nagkasala pa rin si David. Wala siya sa presensya ng Lord. Wala siya sa presensya ng Lord nung may ginawa siya. Ano yung ginawa niya? May ginawa siya may ginawa siya. Ano yung ginawa niya? Kung babasahin po natin dito, kung alam natin yung about David and Bathsheba, no? Naandun yung story niyan. Diba? One afternoon, nandun siya sa tower niya. Mayroong isang babaeng naliligo. I-shorten ko na lang para mabilis at mabilis yung aking preaching. Yung babaeng yon naliligo, syempre, anak ng kanyang kawal yun eh. Nakita niya, pwede siguro. Paano kaya nakita ni Haring David yun? Siguro meron siyang telescope? O matalinaw niya. Tinitingnan niya, oops, gondo nun ah. Maaaring naliligo siya. No? Naliligo eh, yun ang sabi ng Bible. Kung pwede lang natin i-flash yan or pwede ninyong balikan. So naliligo si Bathsheba. Nakita ni Haring David si Bathsheba na naka-undress. Undress, walang saplot. So, ang una niyang nakita doon, syempre, na-attract siya. Si Bathsheba ay may asawa. Ano yung unang kasalanan ni Haring David? Number 1, na ginawa niya? Covetousness. Nag-covet. Alam naman niya, aware siya na may asawa si Bathsheba. Pero, yun ang kauna-unahan. May 10 commandments tayo. Thou shall not covet. No? Can we follow? Ang una niyang naging kasalanan, pinasukan siya nun. Covetousness. No? Ano yung kasunod? Vinayolate niya si Bathsheba. Ano yung kasunod po? Adultery. Adultery. Diba? Pinatawag niya, sinipingan niya. Kasalanan, hindi kasalanan? Kasalanan. Ano yung kasunod? Pinapatay pa niya yung asawa. Diba? Pangatlo yun, nakasalanan niya. Review lang tayo ha. Hindi ko na ipapakita dito para shorten tayo, no? Pinapatay niya. Bakit kaya nagawa ng isang a man after his own heart? Diba? Paano kaya? Bakit kaya nagawa niya yun? 3 kaagad na kasalanan yun eh. Covetousness, adultery, and murder. Diba? Pinamurder niya. Lahat po yun nakasama sa 10 utos ng Diyos. Tama po ba? Okay, ano po yung ginawa? Ako naniniwala na pag siya ay nasa presensya ng Lord, nagtutugtog ng harp, umaawit, hindi po siya papasukin noon. Hindi siya papasukin noon. Pero nung isang tanghaliang yon, pinasok siya. Bakit? Kasi nandun siya sa flesh niya. Pag ang tao, fleshy, nasa flesh, we are born of body, soul, and spirit. Pero kailangan yung spirit ang dapat mas malaki, lumalaki sa ating mga buhay. Lalong-lalo na tayo, mga nakakakilala sa Panginoon. Ikaw at ako, nakakakilala tayo sa Lord. So, hindi natin dapat binabaliwala ang salita ng Diyos. No? So, pag yung Holy Spirit, wala. Nakaligtaan siguro niya na siya ay hari. No? Nadaya siya ng kaaway na dyablo na siya ay hari. Nadaya siya. No? And after that, ano ang nangyari? Ang sinunod niya ay yung kanyang laman. Ikwento ko na lang, para mabilis. Ano yung kasunod nun, dun sa book? 2 Samuel, sige. Ano yung kasunod nun? May dumating na prophet. Hindi prophet, ha? Prophet. Prophet. Okay, hindi prophet. Propeta, may dumating. Anong ginawa nitong propeta? Alam mo, very wise itong si Nathan. May pangalan bang Nathan dito?
Wala naman, ano? Pero very wise yung estilo ni Nathan. Hindi naman niya sinabi, oy, ikaw ha, Haring David. Abe, baka tsugi siya nun. Pag nangyari yun, you cannot just go directly to the king kasi hari yun eh. Anong ginawa ni Haring? Meron siyang storytelling. Pero not storytelling alike, but a story. Ang ganda ng pagkakagawa niya, no? Ano yung sabi doon? Sige nga, pakibasa nyo nga. Can you go to that verse? Yung sa 2 Samuel, teka ha, meron din ako dito. Meron, nandito po yon sa 2 Samuel. Nakakatuwa po itong kwentong ito. Sa 2 Samuel 12, nandun po yan. Makikita po natin yan, si Nathan rebukes David. Chapter 12. 2 Samuel 12. Mababasa po natin yan kung papaano nilapitan and papaano niya nirebuke si Haring David. Okay? So makikita po natin yan. So sabi niya, anong sabi niya doon? Can you read? Doon sa... Pwede po ba tayong lahat ay magbasa nito? Kasi hindi ko po ito na-i-flash dito. Ginawa ko lang po ito, nakita ko lang po ito ay sa 2 Samuel 12. Can you go to your Bible and open and read 2 Samuel 12. 1, 2, 3, fire. So the Lord sent Nathan the prophet to tell David this story. There were two men in a certain town, and one was rich, and one was poor. The rich man owned a great many sheep and cattle. The poor man owned nothing but one little lamb he had bought. He raised that little lamb, and it grew up with its children. It ate from the man's own plate and drank from his cup. He cuddled it in his arms like a baby daughter. One day, guests arrived at the home of the rich man, but instead of eating an animal from his own slaughter, he took the poor man's lamb and killed it, prepared it for his guests. Nagkalit. Ang ganda, no po? Ang galing ng pagkakagawa niya, no? Hindi niya sinabi, hoy, King David, nandito ako, nag-commit ka ng ganito. Bakit kaya alam na after 1 year, kasi nagbunga. Diba? Alam nang na-pregi si Bathsheba. Nahayag naman eh. Walang nakukonsil sa Lord. Nagbunga. At nung nagbunga, diba, namatayan nga. Merong consequences yan. Later natin yan, i-discuss. So anong ginawa? Anong reaction ni Haring David? Nagalit. Diba? Sino yan? Dapat magbalik yan ng 4 times sa kanyang ginawa, sa kanyang ginawang kasalanan. He was very angry, no? Dapat mamatay. Galit na galit siya. Pero nung sabi ni Nathan, Prophet Nathan, ikaw yun. Ikaw yun. Di ba? Hindi siya makawala doon. Hayag na hayag. No? Hayag na hayag yan. Kahit nung nilapitan siya, anong sabi niya? Sabi niya, oo, nagkasala nga ako. Ang ganda ng puso ni King David. No? I hope and pray na ganito tayo. Pag tayo nadidiscover. Umamin na po tayo kagad. Ay, ako nga yun nagkasala nga ako. Kasala ko, patawad. No? Pero hindi lang sa nguso, kailangan heartfelt. Sabi ng Bible. Kailangan sa puso nang gagaling, hindi sa nguso. No? So, bakit eto ngayon ang nakakatuwa. Si David hindi makapagkubli. Propeta yung kaharap no? Hayag na hayag siya. At nasabi niya, nagkasala ako sa harapan ng Diyos. Inadmit naman ni Haring David. Ito pong Psalm, ang purpose po nito, para nga matulungan tayong lahat. Dahil tayo nga ay makasalanan din. Tayo din ay natatrap sa ganitong sitwasyon. So
Etong Psalm 51, Book of Psalm na ito, itong awit na ito, para tayo din ay matulungan, para tayo makarelate, no? No? Hinayaan ng Diyos na maisulat ito. Sa totoo lang, ang ganda na ng track record ni Haring David eh. Prosperous, ang galing sa mga battle, ang galing tumugtog, ang galing sa lahat ng bagay as hari. Ang galing niyang mag-conquer ng mga kingdoms. Pero dito talaga siya nag-fail. Dito siya sumablay. No? Pero, ang sabi niya, sige, nagkasala po ako sa inyong harapan. No? At ano yung paraan ng Diyos para tayo ay muling makabalik sa Kanya? Ano yung mga paraan ng Diyos? Number 1, true repentance includes open and honest confession. You have to confess it. Don't hide it. Don't hide it. Kasi pag tinago mo yan, lalong lalaki yan. Tingnan mo yung kay Haring David, ano? Una, covetousness. Ikalawa, adultery. Ikatlo, murder. Murderer. Okay. Ang true repentance, okay, so, basahin po natin ang Psalm 51:3. For I know my transgression and my sin is always before me. Ito po yun. Pero ang maganda po dito, I hope and pray na ganito din ang puso natin. Aaminin natin ang ating mga pagkakamali before the Lord. Before kung sino yung na-offend natin. No? Psalm 51, ang totoo pong pagsisisi ay mayroong pag-a-admit. Kailangan we have to admit it. May admission of sin. Hindi pwedeng, katulad nito, meron ako yung kukwento sa inyo. Ako ito eh. Nung bata ako, may mga candy-candy. Alam mo yung mga white rabbit, candy mint, ang daming candy ng nanay ko sa grapon. Lagi yan, may mga candy, merong pang caramel, mga kinakain ng bata. Di sama-sama doon sa candy yon, yung candy. Nahuli po ako. Sabi ng nanay ko, huwag niyong kakainin yan. Kasi kakainin lang ninyo yan pag wala tayong panghimagas. Alam niyo yung panghimagas? Saging. O kaya prutas. Pag wala kang prutas na makakain, pwede kang kumain nun. Para yung, alam mo yung pag kumain ka, medyo may taste of sweet. Alam mo pong ginagawa ko? Yung nanay ko, bilang pala niya yan. Tumudukot po ako. Abe, nung nahuli ako, ay ibibigay ko ito sa kaibigan ko kasi wala yung ganito, hindi nakakatikim ng ganito. Nahuli ako ha. Ano yung ginawa ko? May repentance ba? Sorry po, pero ito po ay ibibigay ko. Pero ang katotohanan nun, kakainin ko yun eh. Lalagay ko sa bulsa ko, kakainin ko. Kasi sobrang fat po ako nung bata. Chabita po ako nung bata ako. Ang hilig kong kumain. Ang gagawin ko, yung keso nandun sa, yung palaman, nasa lata yon. Alam mong ginagawa ko, sabi ng nanay ko, i-slicein. Ang ginagawa ko, kukunin ko sa ref, bubuksan ko yung ref, pag walang nakatingin sa akin. Kasi alam ko, tapos na yung merienda, time tapos na. Ang gagawin ko, kukunin ko yun. Para akong sneaky, kukunin ko, kakalusing ko yun ng tinidor, kakainin ko. Nagmamadali pa ako. Huli ka, ikaw pala yan. Akala nila, yung helper. Ikaw pala yan. Anong gagawin? Alam mo kung anong ginawa ko? Kasi, kulang sa akin yung kinain ko. Pero sobra-sobra na yung nakain ko. Pero gumagawa pa ako ng rason. Tayo ba marason din pag tayo nahuhuli on the spot? Huli ka. Gagawan mo ng magandang di ba, rason. Ay kasi ako, hindi ko masyadong, hindi kulang sa akin yon. Kasi sa amin may limit. Hanggang 3, 4 na pandesal. Malalaki po yung pandesal nung araw. Pero dahil nga kami ay 6 na magkakapatid, so kailangan ililimit niya yon. Kasi nga sobrang laki ko na. So dinadayat nila ako. Pero ako, pagdating ng hapon or gabi, para akong gigaksan ko yung ref, tapos kukunin ko lahat. Alam mo yan, kung coco jam, talagang dadamihan ko. Nakikita mo yung pandesal, ang lalaki ng pandesal nung araw. Bubukas ko yan.
Dalagay ko yan sa akin pangtulog sa pajama. Tapos kakahain ako mag-isa. Hindi nila alam yun. Nahuli akong one time. Tatay ko bumaba. Ano yan? Hindi ko sinabing nagugutom ako kasi nga, dinadiet ako. Ang laki ko malaki akong bata. Ang tawag sa akin, bardagul. Ang laki ko So sabi niya sa akin, yan palang ginagawa mo, kaya hindi ka talaga pumapayat. Ganyan, dahil dami na. Pero alam mo ang ginawa ko? Kasi ganyan nangangatuwiran pa ako. Magaling ako mga tuwiran nung bata ako. Magaling ako mga tuwiran. May repentant yun? May repentance ba doon? Wala. Kasi ikaw mismo, ginawan mo pa ng katuwiran yung mali. Hindi ka na lang, kasi po talagang gusto ko po, dagdagan nyo na lang. Hindi nga pwede kasi nga dinadiet. Dahil malaki. So kailangan mas slim. Okay? Wala dong true repentance. Nangunguha ka na nga, walang permiso. Sa ating mga buhay, tayo ba gano'n? Nangunguha ng walang permiso o nakikialam ng gamit ng may gamit, pero hindi sinasabi sa harapan ng Diyos. Kasalanan yun pala. No? Okay, puntahan natin yung kasunod nito. Kasalanan yun. Then I acknowledged my sin to you and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgression to the Lord and you forgave me. Meron po akong kaibigan. Kaibigan ko to. Nandito na ako noon sa Manila. May asawa siya. Pero yung asawa niya, matagal na silang wala. Pumunta siya sa ibang bansa. Meron siya dong, hindi pen pal Hindi pa uso noon, ka-friendsteran. Friendster na sila. Talagang na-friendster talaga. Wala talagang kawala. Kasi dati pen pal lang yan friendster na. Talagang nag-I love you nagkukung ano-ano, may asawang tao. Nahuli ko. Sabi ko, kaya hindi ka makabenta dami mong sablay di siyempre, pakialamera ko, ang dami mong karga, kaya ka hindi makabenta. Huwag ganyan, hindi pwede yan. Alam mo, pwedeng magalit siya, di ba? Pwedeng sabihin niya, sino ka? Who you? Ano mo ako? Feelings ko to. Bina-violate mo yung kanyang feelings. Sabi ko, alam mo, hindi maganda yan. Kaya hindi mag-flow. Kaya ang hirap pumasok ng blessing mo. Bakit? Nawi-withhold. May ginagawa ka nag-confess sa likod ng sales office. Ako'y ganito, ito. Alam mo, after that, she confessed it. Grabe naman yung blessing. Bakit? Yun yung nagwi-withhold Friendster lang yun Pero kasalanan yun. Karumihan pa rin yun. Do we follow? O galit na kayo sa akin? Galit na yata sila. Okay. True repentance involves godly sorrow for the sin committed. May godly sorrow. Another friend of mine. Kumusta kayo dyan? Another friend of mine. Sabi niya, ganito, nakukonvict ako. Kada Bible study natin, nakukonvict ako. Saka nakukonvict? Iiwanan ko na talaga to 7 taon ng yung anak nila. Alam mo, sabi ng family, naku, huwag mong gagawin yan. Tanggap na namin yan, yung sitwasyon niya. Tanggap na raw. Sabi ng parents at saka sisters, tanggap na namin yan. Pero, sa kanya, dahil may strong conviction ng Holy Spirit, ang sabi niya, ayoko na, wala na talaga akong love dito. Wala na talaga. Alam mo, iniwan niya. Tinalikuran niya yung relasyon nila. 7 taon na yung anak niya. Diba? May nagsabi sa akin, friend ko din. Sabi sa akin, mahirap yatang gawin yan. Naku, madam, mahirap gawin yan. May anak yan Pagbigyan mo na lang, may anak yan. Ay, hindi pwede. Salita ng Diyos yan Huwag, bawal. Sabi niya, hindi naman ako nagsabi sa kanyang bawal Pero sinabi ko doon sa nagsasabi sa akin, ang hirap gawin nun. May anak na yan Tanggap na nga sa kanila. Pero alam nyo, guys, mga kapatid, alam nyo ang ginawa niya? Tinalikuran po yun. Talagang talikod. Tumalikod talaga. Sabi niya, hindi ako makakatulog. Pinabagabag ako ng konsensya ko. Kahit wala na kami ng asawa ko, nakakabit pa rin sa akin yun. Kasi asawa niya ako. Alam mo, ang sabi niya,
Eh bakit? Sabi kong ganyan, sigurado ka dyan sa desisyon mo? Oo naman. Eh, masaya nga ako, nakawala na ako eh. Eh, ba't parang nag-iisip ka? Kasi nakita yung itsura ko na, masaya ka naman, okay lang naman sa'yo. Oo, okay sa akin, maligaya na nga ako, malaya na ako. You see, kalayaan ang kapalit. Pero yung family, wag. Paano yung anak mo? Paano yung paglaki niyan? Wala yan tatay, wala yan ganun. Pero alam mo, this brave and courageous woman said to me, kakalimutan ko, magbabago akong muli. Magbabago akong muli. That's a conviction of the Holy Spirit. Strong and mighty conviction of the Holy Spirit in her life. Alam mo, nagbago. Nagbago. Hindi ako ang nagsasalita. Sasabihin ko lang ito. Pero nababago yung buhay. All glory to God. Hindi ako yun. Kasi kung ako yun, baka sabi ko, sigurado ka. Kasi mahirap, di ba? Baka mapahamak. Sabi ko lang, basta ito yung salita ng Diyos. Itatama daw niya. Decision niya yun. Kapatid, kung mayroon kang desisyon na kailangan itama, wag na natin patumpik-tumpikin pa. Itama natin kaagad. Kasi nakakasingit pa ang kaaway na dyablo eh. Gusto mo ba nasisingitan ka pa? Wag na. Itama na natin lahat. Okay. Next, bilisan ko na. Psalm 51:4, against you, you only have I sinned and done what is evil in your sight. So you are right in your verdict and justified when you judge. God is a judge. Alam na alam niya kung ano ang laman ng puso mo, kung ano ang nasa isip natin. Hindi natin pwedeng sabihin, tago naman to sa Panginoon eh. Alam niya yan. No? Simula pa lang sa pag-conceive sa iyong, ng mami mo sa kanyang womb, alam na niya kung ano ang iyong mararating, kung hanggang saan ka. Alam na niya yan. Dahil He is the Alpha, He is the Omega. Alam po niya yan. So, ano yung ginagawa na parang bakit hindi makaalis sa kasalanan? Friend ko rin ito. Na-rehab. Bakit? Kasi yung asawa niya, alam mo yung naglalaro dati sa High Alay? May High Alay dati dyan sa Taft eh. Medyo matanda ito sa akin. Alam niyo yung High Alay dyan sa Taft Avenue? Wala, hindi niyo na yan na ano. Pero alam yan ni Brother Raymond. Ay, hindi mo alam. Sa katabi ng Santa Isabel? Uy, alam mo yun? Oh, baka nga. Oh, alam ni Sister Ruth eh. Oh, di ba, Sister Ruth? Yung husband niya, player niyan. At the same time, gumagamit. Gumagamit ng pinagbabawal na gamot. No? Alam mong ginawa niya? Pinakialaman niya. Nung una, sabi niya, ang galing pala nito. Linis ako ng linis ng bahay. Madaling araw na, nagkukuskus siya ng bathroom. Basta pag nakatira siya, imagine that hindi siya binigyan ng asawa. Pinakialaman niya yung ginagawa ng asawa niya. Sabi niya, ang galing nito. 3 araw, naglilinis ako ng bathroom, nagwawalis, ang linis ng bahay kasi tumira. Eto ngayon. Ang ganda nito eh. Eto ngayon. In-invite sa Word for the World. Yun, dun sa Makati. Ano to 90s. Na-born again. Na-praise God, na-born again. Alam mo, ang kwento niya ganito. Ni-rehab siya. Kasi adik na talaga. Adik na talaga. Parang ang tingin niya doon sa asawa niya, halimaw, pasaksakin niya. Ay, mga gano'n na talagang iba na yung utak niya. Dati nung una nag-i-enjoy siya kasi linis siya ng linis, ang ayos niya, nakakapang-kliyente, hindi alam ng kliyente na gano'n pala siya. Wala, clueless kami. Nung nalaman lang namin, nung ni-rehab. Kasi nga, papatayin yung asawa. Alam niyo ang ginawa niya? Nagpa-rehab siya. Doon niya na-realize sa rehab na talagang hindi makakalaya yung mga kasamahan niya sa rehab. Bakit? Ang tingin nila sa drugs, bisyo. Ang tingin nila sa drugs, kailangan. Wala talagang kalayaan. Hindi lalaya at hindi lalaya. Pero nung na Bible study siya, kasi yung developer namin, uma-attend sa GCF yun eh. Christian.
Naba-Bible study siya nila, Pastor El Tindero, nung araw. May office Bible study kami. Alam mo ang ginawa niya? Tinanggap niya si Lord sa buhay niya. Nagkaroon siya ngayon ng freedom. Akala ko noon, sabi ko, talaga? Oo, hindi talaga makakapagbago pag addict. Kasi ang tingin nila dyan, bisyo. Pero nagkaroon siya ng pagbabago ng isip. Alam mo sabi niya, alam mo, tigilan ko na talaga to. Kasi, templo pala yung katawan ko ng Holy Spirit. Sabi niya gano'n. So siya mismo ang umayaw. Alam mo, ang gandang patotoo nun, nung mga time na yon, mga 1998. Patotoo siya, na siya ay dating addict, na siya ay na-rehab, na siya ay nakakilala sa Lord, lumaya siya. Bakit? Nagbago yung isip. Ang konsepto niya dati, bisyo, nakakatulong. Nung ang konsepto, yung salita ng Diyos, na ito magpapalaya sa iyong pagkakaalipin sa drugs. At ito rin ang magbibigay sa iyo ng kalayaan para umayos, gumaling, bumalik. Alam mo, she stopped it. All glory to God. All glory to God. Bakit? Yung salita ng Diyos na masama ito, this is evil in the sight of God. Pag alam mo sa iyong isip na this is evil, sin is evil, masama ito. Magkakaroon ka talaga ng pagbabago. Ikaw mismo ang sasabing, masama ito. Nagkaroon ng strong and mighty conviction ng Holy Spirit. Nagkaroon ng conviction. Ayun, nakalaya siya. Nakalaya siya. Itong mga kwentong ito ay, siguro dahil nga ako ay matanda na, kaya nasasabi ko. Pero these are all real lives. Real stories. Real stories. Hindi ito kwentong kotsero. Totoo po ito. All glory to God. Doon ako na born again. Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos sa isang tao. Doon ko nakita how powerful the Word of God is. Na talagang dapat tayo, nandun tayo, isi-share natin yung goodness ng Lord. Isi-share natin yung Word of God. And at the same time, we have to, kung meron tayong baggage na ganito, we have to turn from evil and we have to turn to God. Turn to God, brothers and sisters. Wala namang makakatulong sa atin kung hindi ang Lord. Okay? Through repentance, accept discipline and willingness, may willingness tayo. Katulad ni Haring David. Nagbunga ba? Oo naman, nagbunga. Namatay nga lang. Ano yung consequence? Namatay. Yung baby. Diba? May consequences lahat. Kanina sabi ni Grace yun may consequences lahat. Lahat ng ginagawa natin, meron yang maganda o pangit na consequence. Kaya we have to choose. We have to choose. Choose to do the right thing. Choose to repent. Let's choose. Let's take the side of the Lord. Let's always bigyan natin ng value yung Word of God. Ang kakampi sa'yo ang Lord pero dapat na andun ka sa side ng Lord. Huwag kang sumide sa mundo, kapatid. Huwag ka rin sumide kay kumare, kay kumpare kung mali naman ang tinuturo niyan. Huwag tayong sumide doon sa mga maling tinuturo sa atin ng ating kapwa. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Hindi tayo maliligaw pag pinahalagahan natin ang salita ng Diyos. Okay. Open my lips and my mouth will declare your praise. Alam mo, nung na-realize niya ni Haring David, ano ang ginawa niya? Pero kung babasahin natin yung Psalm 51, parang kahit nga yung pagpuri, ang hirap. Ang hirap gawin pag may karga. No? Ang hirap gawin pag may sin sa puso natin, kahit umawit ng pagpuri. Pag-pray, ang hirap gawin. So, anong dapat nating gawin? Mga kapatid, surrender it to God. Paayos tayo. Walang ibang mag-aayos niyan kung hindi ang Lord at ang ikaw. No? Ikaw at ang Lord lamang. Kasi ang Holy Spirit lang ang pwedeng mag-rebuke sa atin. Hindi ako. Hindi naman ako si Nathan Si Holy Spirit lang talaga. Ang Banal na Spirito lang ang magbibigay sa atin ng spirit of conviction.
So, bilisan ko. Okay, Psalm 51 verse 2, wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. Nalinis ba si Haring David? Yes. Nalinis po si Haring David. Nalinis po siya. Okay, Psalm 51 verses 5 and 6. Surely I was sinful at birth, yet you desired faithfulness even in the womb. Ito isi-share ko din. Siguro, 5 years old ako noon. May pumuntang madre. Kasi malaki nga akong bula. Sabi niya, siguro ito nakakabasa na. Alam mo yung nakakabasa na. Pag marunong ka nang magbasa, pwede ka nang sumali sa komunyon. Ay, mga pumupuruntang mga madre. Yung mga anong tawag doon? Katikisim. Yan. Bata ako yan eh. Talagang sinful ako nung bata rin ako. Aminado ko yan. Kasi, biruin mo, pupunta yung pare. Mangungumpisal ako. Ako naman, umupo na ako doon sa kumpisaryo. Alam mo, talagang nakakahiyaman. Pero talaga sa inyo aaminin ko, hindi ko talaga nababasa yung prayer of confession. Alam mo, sinabi ko, oo. Nakakahiya talaga. Alam mo, iniisip ko, nakakahiya. Sabihin anak ng teacher, hindi bobo, hindi marunong. Alam mo, ginawa ko. Nakakahiya talaga. Alam mo, pumunta ako doon. Sabi niya, kasi ikaw, anak ng teacher. Pero inassume nung guro na ako yung marunong magbasa. Hindi ko talaga mabasa. Nakasulat sa blackboard, sa pisara. Alam mo, talagang totoo yan. Sinful talaga. Ngayon ko natatawa ako sa sarili ko kasi pinipreach ko to, nire-remind ng Lord ako ng mga kalokohan ko nung bata ako. Maloko talaga pala ako nung bata ako. Imagine that. Panalangin para mangumpisal. Kung wari nabasa ko, sabi ni sister, tapos ka nang magbasa ng panalangin, lumuhod ka. Lumuhod naman ako. Pero ang katotohanan, hindi ko mabasa. Pero nag-pretend pa ako. Hindi ko masabi, hindi ko matanggap na makasalanan talaga, no? May sinful nature talaga. Hindi ko masabing hindi ko mabasa kasi malalaman ng buong co-teacher sa faculty ng nanay ko na hindi ako marunong magbasa. Ano ba sinabi ko? Nabasa ko na, nagdasal na nga po ako. At saka, sinambit ko na po lahat. Alam ko, memorize ko yung dasal. Alam ko, Espanyol pa nga yung dasal ko eh. Alam ko. Pero yung binabasa na pagsisisi, yung pala, pagsisisi. Pagsisisi, pero nagsinungaling ako. Dala-dala ko yun. Ang kalokohan ko. Alam mo, tingnan mo yung pride, ano? Bata yun eh. Crafty na, no? Scanning na. Buti na lang nakakilala ako sa tunay na Diyos. Buti na lang, salamat Lord. Kasi kung hindi ako makakatayo dito sa inyong harapan. Baka ako ay kung ano-ano yung ginawa ko sa buhay ko, no? Pero all glory to God. Ganun nga po ako noon. Crafty, scanning, di ba? Aminin mo na ikaw nag-pretend ako na alam ko, tapos labas ako sa kumpisaryo. Uy, ikaw na nga, grade 1 na nandyan ah. Siyempre, grade 1 ako, alam ko na yan. Nag-pretend pa na alam, hindi naman talaga alam. Wala talagang alam. Hindi nga mabasa eh. Kasi bakit? Kasi cursive yung sulat. Alam mo yun, yung mga teacher na graduate ng PNC nung araw, ang ganda na sulat sa pisara. Cursive. Ang alam ko lang ay yung ganun-ganon. Hindi ko ngayon mabasa dahil dikit-dikit. My goodness, no? Ang babasahin, pagsisisi. Panalangin para magsisi. Ano yung ginawa kong kalokohan? Patawarin ako ng Diyos. Alam mo, nung kino-confess ko yan, sa pare, sabi niya sa akin, mabuti at malakas ang iyong loob. Sinabi mo yung ganun. Nandun yung boldness and courage ko to say it na nagkasala ako. Pero doon sa mga tao na nananalig na ako ay nakakabasa, marunong, alam mo, hindi ko binalikan. Pero alam mo, pagdating ng grade 1, alam mo, talagang nagkasala ako doon. Sablay ako doon.
Huwag na lang tayong maingay. Teacher kasi si nanay eh. Baka kurutin ako pag sinabi kong hindi ko alam. Natakot lang ako. You see? Lagi akong may rason. Kaya yung mga may rason, masyadong matatalino, maraming rason, huwag nating paaandaran ang Lord. Huwag kayong magpapaandar sa Lord, baka kayo ang paandaran yan. Delikado yun. Okay, sige. John 1:29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Look, the Lamb of God who takes away the sins of the world." Imagine that. Sino yung nagsabi nito? Sino yung nagsabi nito? Si John. Diba? Who takes away the sins of the world. Si Lord, kayang i-blot out lahat yung transgression. Kaya kang linisin muli ng Lord. O, meron pa. Hebrews 9:22. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness. Lagi itong minimension ni Pastor Biboy. Totoo naman. Totoo naman sa Hebrews 9:22. Another one, 1 John 1:7, sa New King James Version to. If we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all our sins. Salamat sa Diyos. Dahil may Jesus. Diba? Salamat sa Diyos. Diba? Dahil pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para tayo linisin, tubusin sa ating mga kalikuan at kasalanan. Okay, Isaiah 6:5. Woe to me, I cried, I am ruined, for I am a man of unclean lips. And I live among the people of unclean lips, and my eyes have seen the King. Diba? Katulad din tayo ni Isaiah. Marumi ang dila. Umamin ka ba naman na nagsinungaling ka ba naman? Diba? Mind you, walang white lies. Kasalanan yon, lies pa rin yon. Kaya huwag tayo white lies lang. Diba? Nako-compromise tayo eh. Huwag tayong nako-compromise, brothers and sisters. Hindi tama yon, yung nako-compromise. Alam mo, ang salita ng Diyos, don't ever compromise. Don't ever compromise. You take the side of God. No? No? Baka tayo nagpo-fall na kung saan-saang mga sin. Maraming klase ng sin. Idolatry, ano pa? Maraming sin. Doon sa sin na sinulat sa Old Testament, marami. Pero kay Jesus, sa New Testament, alam naman natin kung paano tayo papatawarin ng Diyos. Huwag tayong makigawa ng ginagawa ng laman. Okay? So Luke 5 verses 8-9. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, "Go away from me." Ito yung ng isda, yung may lambat sila na wala silang makuha dati. Ito yun ha. Hindi ko na sinabi dito. "Go away from me, Lord. I am a sinful man." For he and all his companions were astonished at the catch of the fish they had taken. Imagine that, siya mismo, "Lord, huwag mo akong lapitan." Peter to, ha? Peter to. Okay. Eto na ngayon. Patapos na ako. Kasi ilang minuto na din lang ako. Okay. Si Lord, pag tumawag sa pangalan, pag tinawag kang Gabriel Pedelis. Si Lord ganun eh, no? Pag sinabing, "Raymond, go." I'll go. Pag sinabing, "Kisses." O, di ba? Pag ang Lord ay tumawag sa iyong pangalan, di ba? Moses. Hindi naman niya sinabing Moses. O, may isa pa. Sino yung tinawag din? 2 beses. Samuel. Ang gagaling talaga ng taga-John's Go QC. Meron pang isa. Sino yung isa? Yung pandak maliit. Sino? Ayan o. Si Zacchaeus. Hindi yun si Pastor John. Si Zacchaeus yun. Anong tawag niya? Zacchaeus. Twice na tinatawag. O, baka ikaw tinatawag ka pa rin ng Lord. Ha? O yan o, sabi niya. Ano ang background ni Zacchaeus? Si Zacchaeus ay tax collector. Maraming in-scam niyan. Maraming niyang kinupitan. O, yung mga mangungupit. Wag na. Stop na. Ha? Yung mali yung resibong ibibigay, kung wari pinabili. Ay, mali. Wag. Wag yun.
Eto si Zacchaeus, Saki, no? Ano si Zacchaeus? Di ba? Anong ginawa niya? Zacchaeus, bumaba ka dyan. Pero sabi ng Bible, yung sycamore tree yun, tinanim na yun ng Lord bago pa lang si Zacchaeus ay makaakyat doon. Imagine that. Ang Lord naghanda na kaagad para lang makita siya, para lang makalapit sa Kanya. Dahil doon sa kwentong yan, full of crowd, ang daming crowd. Dahil siya ay medyo, sabi ng Bible, ay maliit, ang ginawa niya, he climbed the sycamore tree. And nakita niya siguro, Jesus! Di ba? Siguro, ganun, pasabit-sabit siya doon. Pero pinatulan ng Lord. Ano sabi niya? Calm down, Zacchaeus. Halika. Kakain ako sa inyo. Manananghalian tayo. Ano bang pagkain sa inyo? Tayo manananghalian. Diba? Ano sabi ng mga Pharisees? Si Jesus, nakikipagmingle sa mga tax collectors. Kasi noong panahong yon si Zacchaeus, talagang marumi. Nangingikil yan eh. Alam mo ba yon? Nangingikil. Marami niyang kinikilang mga mayayaman. O, bayad buwis? Sige, ganito. Under the table. Gano'n nung unang panahon. I hope hindi na ngayon. Pero, gano'n nga si Zacchaeus. Pero ano sabi niya? Sige, kumain ka sa amin. Dahil nag-repent si Zacchaeus at sabi pa niya, meron siyang ginawa. Ano yung ginawa niya? Ibabalik ko ng 4 na beses. No? Bakit kaya laging 4 times? Ibabalik ko yan 4 times sa'yo. Ibinalik niya. Hindi lang basta siya nagsabing, patawarin mo ako. May action. Mga kapatid, baka tayo sa mabuhay natin, kailangan din natin ng action. Kailangan natin yung repentance natin with action. No? Magpakumbaba tayo sa harapan ng Lord. And at the same times, lumapit tayo. Magpaayos din tayo doon sa na-offend natin. Okay. So, sa Luke 19, kaya tax collector, hindi ko na babasahin, kwento ko na. Okay. Sabi dito, but Zacchaeus stood up and said to the Lord, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor, and if I have cheated anyone out of anything, I will pay back 4 times the amount. 4 na beses. Diba? Jesus said to him, today, salvation has come to this house, because this man too is a son of Abraham. For the Son of Man came to seek and serve the lost. Grabe, no? Ang ganda. Ganda. So, bilisan na natin. 4 lessons. Number 1, ano yung lesson na natin makukuha dito? God undeserved grace. Diba? May laging grasya ang Diyos sa atin. Ang grasya ng Diyos sa atin ay hindi nauubos. They are new every morning. God's compassion are new every morning. Great is His faithfulness. Again, sabi din dito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love, according to your great compassion, blot out my transgression. Di ba? Kayang linisin. Walang matitira. Lahat. Clean slate. Ganon ang Lord. Clean slate. Hindi yung padagdag ng padagdag. Sa tao, ikaw nagkasala ngayon, sige, bukas, nagkasala ka na naman, bibilangin ko. Dami mo ng sablay sa akin. Dami yung sakit ng ginawa mo sa akin. May ganun ba? Ganun tayong mga tao eh. Bibilangan pa natin yung kapalpakan ng kapwa natin. Si Lord, hindi ganun. Ayan blot out my transgression. Clean slate. Pag pinatawad ka ng Lord, burado lahat. Burado lahat ang iyong nakaraan. Kaya walang pwedeng sumbat sa iyo ang kaaway. Pinagsisihan ko na yan. Tapos na yan. Tinapos na ng Lord yan. Malinis na ako sa harapan niya. Honest heart. Ito ang talagang kailangan, honest heart. Let's be honest to God. Let's be honest also. Sa Lord at sa tao. Let's be honest. Sabi dito, yet you desire faithfulness even in the womb.
You taught me wisdom in the secret place. Si Lord pala yung nagtuturo ng wisdom. Yung wisdom, hindi mo makukuha yan. Yes, information. Pwede nating makuha yan. Knowledge. Additional knowledge. Pero yung wisdom, sa Lord lang yan manggagaling. Hindi natin mabibili yan over the counter. Yung wisdom, tinuturo yan sa atin ng Lord. Kaya, ang sabi, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Okay, change heart. Nagbago ba yung puso? Oo naman. Bakit? Remember yung kwento ko nung bata ako. Meron pa akong boldness lumapit sa pare. Nagkasala po ako. Hindi ko po talaga mabasa yun eh. Dikit-dikit. Grade 1, ano po ako? Hindi pa talaga ako nakakabasa nun. Saling pusa po ako. Nung araw, saling pusa pag anak ng teacher, pumapasok kahit walang card. Saling pusa pa lang po ako, I admitted. Admittance is very important. Kasi if you deny it, ano mangyayari? Magpapile up yun. Papile up yun. Okay? What else? True sacrifice. It takes courage and humility and brokenness, brothers and sisters. Ang binabasag sa atin dito na, Lord, pwede naman si Haring David na, no media, no press release. Huwag mo nang kakalat to, ha? Nathan, sa atin lang to, ha? Tago natin to. Diba? Yung mga bulilyaso, tago natin to, sa atin lang to, wag natin tong gagawin. Wag natin itong i-share kung kanino-kanino, masama yan. Papupugutan ko kayo lahat ng ulo. Pero anong ginawa niya? It takes him courage, humility, and brokenness. Kaya mayroon akong paboritong song before, nung bago akong Kristiyano. A broken spirit with a contrite heart. O, di ba? Thank you po, Lord. May natutunan po, nawa I pray, na may natutunan tayo ngayong umaga. Etong mga binahagi ko sa inyo ay tunay na makakapagpabago. Mga ehemplo lang po ito. Pero ang nais po sa atin ng Lord ay pusong dalisay. Pure heart. Ang laki po ng pagpapala ng Lord para sa lahat. Pero paano po yun babagsak? Paano po natin makakamtan? Kung tayo ay katulad ng tubo, alam mo yun, yung mga pipes, kaya hindi dumadalo yung tubig. Kasi barado ng plastic. Barado ng kung ano-ano. Kapatid, anyayahan natin ang Lord. Ang Lord lang talaga. Ibukas natin yung puso natin sa Kanya. Palayain tayo sa mga palayain tayo niya. Ang Lord lang ang pwedeng makapagpalaya sa atin. Kung nais mo ng kalayaan, lapit lang tayo sa Lord. Ang kailangan ng Lord sa atin, ang nire-require niya sa atin, a pure heart. Pusong dalisay. Pwede bang awitin natin yung pusong dalisay? Maging ito ay, angkinin po natin ito, na katulad ng isang panalangin. No? Yung pusong dalisay, angkinin natin ito sa sarili natin na ito yung ating panalangin sa umagang ito. Angkinin natin. Maaari po tayong tumayo. Unais po nating tumayo. Sige po. Tumayo po tayo. Ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Itaas po natin ang ating mga kamay. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang
Jesus. Minsan pa po awitin natin. Dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat, na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo, walang alinlangan. Isang pusong itinitigot na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko ay pagpupuri. Handog ko ay pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ang healing napakadali. Pag tayo ay dalisay ang puso, ang pagpapala again ay napakadali. Pag tayo ay dalisay, may dalisay na puso. Patuloy nating siyasatin ang ating mga puso. Siyasatin natin ang mga puso natin, mga kapatid. Maaaring doon sa kasulok-sulukan ng puso natin, meron pa tayong tinatago. Ito ang araw to liberate us, to free us from that kind of sin in our heart. Ano ba yan? Palayain. Ang Diyos lamang ang makakapagpalaya sa atin. Maraming salamat po, Lord, dahil alam po namin, Panginoon, kayo ay tapat. Kayo ay Diyos na mapagpatawad. Kayo ay Diyos na hindi maramot upang ang igawad ang bawat grasya sa bawat isa. You are our compassionate God. We thank you and we love you today, Lord God. We praise you and we worship you, Lord God, with all of our heart. Puso nga, Panginoon. Dahil kahit sa pagpuri, puso pa rin. Lord, nakatikin ka sa puso ng bawat isa. Makitaan niyo po ang Jugsco QC ay mayroong mga pusong dalisay. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Kayo lamang ang mapapurihan, Panginoon, that we will never compromise anymore. Lord, kung ano yung nais ninyo, kung ano yung gusto ninyo, yun ang gagawin namin. Hindi po kami magpapa-apekto sa sinasabi ng tao. Dahil kayo lamang, yung word ninyo is supreme, Lord God. Yung word ninyo ang aming susundin. Maraming salamat po. Maraming salamat dahil sa araw na ito kami ay nagpakumbaba. At alam po namin na ang lahat ng nagpapakumbaba ay inyong itinataas. Maraming pong salamat. Sa araw na ito, kayo lamang ang papurihan. Kayo lamang ang madakila. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah!